Uy, eto na yung free training video na sinasabi ko sa'yo. Pero, bago tayo mag-start, meron lang akong isang request. Please watch this video from start to finish. Huwag kayong mag-i-skip ng parts kasi hindi nyo maiintindihan yung mga susunod. Kaya kung gusto mo na mas matuto ka, don't skip any parts, okay? Ayan, tara mag-start na tayo. Alright, so gusto mo malaman kung paano kumita at gumawa ng digital products using Canva. At kung paano ito nagawa ng mga students ko na mag-earn ng 5 to 6 digits a month dahil lang sa pagbebenta ng digital products online. And no, hindi sila kumikita sa digital courses, pero kumikita sila sa digital products like ebooks, journals, planners, etc. So in this training, I'll walk you through kung paano ako nagsimula, ano yung mga nag-work sa akin, and ano yung mga mistakes ko na hindi nyo na dapat gawin. Di bali nang ako yung naka-experience nun, wag lang kayo. So sasabihin ko to sa'yo para hindi mo napagdaanan yung mga pinagdaanan ko. Okay? Para mas maging madali na lang sa inyo na mag-start. So there are 3 parts of this webinar. We have the part 1, which is understanding digital products. At syempre, ituturo ko rin sa inyo yung part 2, which is understanding Canva, para alam nyo kung paano gamitin si Canva. Meron din akong 5 minutes Canva template tutorial. So ituturo ko sa inyo kung paano kayo gagawa ng isang digital product using Canva. Pero syempre, hindi naman pwedeng ituturo ko lang sa inyo kung paano to gamitin, paano gumawa ng digital products. Syempre, ituturo ko rin sa inyo yung step-by-step process of selling digital products, which is ito yung part 3 natin. Okay? Alright, so, also, may good news din pala ako na if you stay until the end, i-share ko sa'yo yung exact shortcut na ginamit ko para makabenta ng mas mabilis kahit 0 followers pa ako noon at hindi pa talaga ako kilala ng mga tao. Kaya kung ready ka na to turn your creativity into income or even pagkakitaan yung mga ideas mo, then let's start. Okay? So, just a quick introduction. I know some of you already know me, pero for those na ngayon pa lang ako nakita, hi, my name is Jane and I am the founder of Jane Digitals. Okay, a few years ago, dalawa yung trabaho ko. After ko mag-resign sa pagiging call center, nag-work from home ako. So, ESL teacher ako sa umaga, then virtual assistant pa ako sa gabi. So, alam ko yung feeling na pagod, puyat, burnout. Okay, kasi dalawang trabaho yung pinagsasabay ko. I think almost 16 hours or even more than yung hours na pinagtatrabahuan ko at that time. And I kept asking myself, ito na ba yun? Or hanggang dito na lang ba talaga ako? Lagi na lang ba talaga akong mapapagod? Minsan nga naiisip ko if hindi na ba talaga magbabago yung buhay ko. And then one day, na-introduce ako sa Canva and digital products ng client ko. Pero alam mo yun, at that time, wala akong design background. Hindi ako creative, wala akong knowledge, wala akong audience, and definitely wala akong product at confidence. As in, 0 talaga. And just like you, at first nagdududa din talaga ako if makakaya ko. But then, I realized, wala naman talaga mangyayari if hindi ko susubukan. So dito makikita nyo na nag-start lang talaga ako sa simpleng setup. As in, very mabagal na laptop, tapos luma pa talaga yung phone ko at that time. Basag-basag pa nga eh. So, grabe yung setup na gamit ko noon. Hindi talaga siya pang editor, kumbaga. Pero tinuloy ko pa rin yung pag-create ng digital products as you can see. Inaral ko yung paggawa at pagbenta. And even though wala akong masyadong experience sa pagbebenta noon, dito ko nakita na kahit wala kang experience, pwedeng-pwede mo pa rin siyang magawa. And just like me, kayang-kaya mo rin. So, I applied lahat ng learnings, I created digital products, and then also, I promoted them online. Tapos, nag-antay ako. Yes, nag-antay ako kasi alam ko na sa kahit anong business, kailangan talaga yun ng patience. Pero, I really enjoyed the process. Hanggang sa, alam mo yun, nagkaroon ako ng first sale. Okay? And that changed everything. Sabi ko, naisip ko, kaya pala. Okay, so naging consistent ako and never kong in-expect na yung mga pangarap ko pala nung bata ako na ang akala ko sobrang labong mangyari or baka nasa 30s or 40s pa ako bago ko ma-achieve. Dito ko lang pala matutupad dahil sinubukan ko yung Canva and digital products and I am only in my 20s. I am 22 as of now. So fast forward to today, I now earn 6 figures monthly and consistent to. Grabe. And also, I got my first I also provide for my mom and tinulungan ko siya mag-retire. So, sobrang saya ko na nakakapag-provide ako sa mother ko and also, nakapag-retire na siya at the age of 60. Okay? And another thing is, I can buy what I want, I can eat what I want, nang hindi ako nagigilty as in. Kasi back then, nung nasa call center pa lang ako, or even nung naka-work from home ako, sobrang tinitipid ko yung sarili ko. Alam mo yung sisig sa 7-Eleven? Yun yung palagi kong kinakain back then, para lang makatipid. Pero ngayon, nakakaya ko nang kumain ng mga authentic and fresh cooked meals, kahit na medyo pricey siya or whatever, pero hindi ako nagigilty kasi consistent yung kinikita ko sa digital products. Alright, and then another thing is I got my first house and lot.
dahil sa digital products. So, ayan, kita nyo naman sa picture, nakapagpagawa ako ng bahay. And ako yan. Brown hair pa lang talaga at mahaba yung buhok ko noon, pero ako yan. Ayan. And I also got my first car at the age of 21. For me, sobrang saya ko nito kasi dream car ko tong Fortuner. Dream car ko talaga. And nakaya ko siyang kunin in cash. So, imagine nyo na lang yung success na binigay sa akin ng digital products. And dahil dyan sa Canva. Tapos, I got interviewed by RDR kasi sinishare ko talaga yung passion ko sa pagtuturo about Canva and digital products. So, this is one of my biggest wins. And also, nakakapag-travel ako anywhere and anytime I want. Actually, as of this moment, nire-record ko to, kakagaling ko lang ng Hong Kong. Okay, ang ganda po sa Disneyland as in. And I'm wishing everyone na makapanood nito. If hindi ka pa nakakapunta ng Disneyland, I wish na makapunta ka na soon kasi sobrang ganda talaga. Okay. Alright, and then next one, dahil din sa digital products, nagkaroon ako ng stable source of funds, business, and savings. So, hindi lang po yung digital products yung business ko. Marami akong running na business, na physical and digital because of all the Canva templates na ginawa ko. So, from a side hustle, nag-turn siya into more businesses. Ayan. And then, another thing is, ang pinaka-important for me is yung time freedom. Grabe, wala talagang makakapantay sa time freedom na binigay sa akin ng digital products kasi pwede akong pumunta kahit saan na gusto ko, pwede akong magpahinga anytime I want, and I can work kung kailan ko lang talaga gusto dahil yon sa time freedom na binigay sa akin ng side hustle na to. And also, I can spend time with my friends, with my families, nang hindi ko iniisip yung bills, hindi ko iniisip yung 9 to 5 job ko. Okay, talagang tinanggal niya yung worries ko in terms of monthly rent, monthly bills, and mas importante na meron akong time freedom ngayon. So, nagagawa ko kung ano yung gusto ko and kung kailan ko talaga siya gustong gawin. Okay. Alright. So, of course, hindi lang naman ako. Okay, hindi lang naman ako yung meron nito. So, nung una, side hustle lang talaga siya, hanggang sa ito na talaga yung naging root ng success na meron ako. And because of this, nagkaroon ako ng passion na ituro din talaga siya sa ibang tao. Kasi, why not? Dito ko nakita sa digital products na napaka-abundant ng life. And I really don't want to gatekeep anything na pwedeng makatulong din sa iba. So ngayon, tinuturo ko yung experience, knowledge, and skills ko to 10,000 people or 10,000 students. And most of them, kumikita na, especially those na naging consistent talaga katulad ko. So just like this student, ayan, newbie siya pero naka 50 sales sa Etsy. So, yes, newbies can do it. Wala siyang ads and own products siya talaga yung binibenta niya. So, yes, guided ka once na mag-enroll ka sa akin. And if you don't trust me, at least trust them. Okay? Alright, next one, we also have this student na in the middle of the month, naka 100,000 siya. And hindi to Gen Z actually, hindi siya bata lang. Nasa 50 plus na po tong student na to and ayaw niyang magpakita ng mukha sa social media. Hindi siya nagpapakita ng mukha pero kumikita siya. It doesn't matter if you are young or old, kayang-kaya mo talaga mag-digital products basta gusto mo and consistent ka at willing ka na matuto. Ito naman, full-time mom to. Grabe, nakapag-cash yung car dahil sa digital products and services niya. And syempre, dahil na rin sa guidance ko. Pero alam niyo ba yung malupit? In just 2 months, or after 2 months, nakabili siya ng brand new car niya. Dahil sa digital products and services na ino-offer niya. Ayan, no, January 25. Okay, nakuha niya tong car na to November. And then, January, I think, ayan, bigla siyang nagkaroon ng sasakyan na brand new. Okay? And sobrang galing talaga ng mom na to. Full-time mom siya, pero at the same time, she's doing her own digital products and services. Okay. Next one, another student na nagkasasakyan dahil sa digital products, faceless to. And for her, side hustle lang to, pero nakapundar siya ng sasakyan. Di ba, ang lupit? Grabe. Okay. And ito naman, another student. Okay. Ewan ko na lang kung hindi pa kayo maniwala, pero ang dami ko ng proofs. Ayan, nakabili siya ng SUV niya. And ito, he is a burnout engineer. Nung lumapit siya sa akin, sobrang burnout niya. Pero sinubukan niya talaga mag-Canva in digital products. And ngayon, meron na silang, I think, Veloz Toyota na brand new this year. Okay. So, another thing is dating call center agent. Ayun. So, ngayon, kinikita niya na yung pang 1 month na sweldo niya, kinikita niya na lang in just 2 weeks. Okay. So, imagine starting from zero knowledge to now building their dream income or building their dreams na akala nila noon sobrang imposible. All because of Canva and digital products. So, itong pinakita ko sa inyo, iilan pa lang yan. And just like me, they also started small. Okay? Shinare ko to hindi para magyabang, kundi para ipakita sa inyo na this may also happen to you. Pwede itong mangyari sa'yo and malay mo, ikaw na ang next.
Ayan, so proceed tayo sa part 1 which is understanding digital products. So ano nga ba to? Ano ba yung digital product? Ito yung bagay na ginagawa sa computer or phone at binibenta online. So for example, nag-drawing ka sa iPad mo, tapos pinapadala mo yung drawing mo sa ibang tao gamit yung internet. Digital product na po yun. Okay? So especially if nagpabayad ka sa drawing mo na yun, then that means kumita ka na agad sa digital products. So kahit wala kang physical na hawak na products, pwede mo pa rin ibenta kasi ginagamit siya ng tao sa phone nila, sa computer nila, or minsan piniprint pa nga nila. Kaya nga minsan tinatanong ako ng ibang tao, Miss Jane, talaga bang gumagamit ng digital products? Or meron ba talagang mga tao na gumagamit nito? And ang sagot ko, oo. Kasi even ikaw, for sure, gumagamit ka nun. O di ba, nag-Netflix ka? O kaya nag-Spotify ka? Ano bang digital products yun? So, walang physical form ang digital products. Hindi mo siya mahahawakan. Madali siyang i-distribute. Pwede mo siyang i-send instantly via internet. Tapos, low cost pa siya. So, wala kang kailangan na gastusin for manufacturing, warehouse, or shipping. Hindi siya hassle. And of course, global reach. Ito yung pinaka-favorite ko kasi pwede mo siyang ibenta kahit sa ang parte ng mundo. And mas in-demand talaga siya sa ibang bansa. Ako, mostly kumikita ako sa mga international clients or buyers. Okay, so common types of digital products, of course, we have ebooks, online courses, software and apps, tapos digital art and design, and sobrang dami pa. Hindi siya kakasya sa presentation ko, isasabihin ko lahat, pero there are thousands of types of digital products na pwede mong gamitin or pwede mong gawin. Okay, so benefits of digital products. Okay, we have instant access, makukuha siya agad ng customer. Ayan, scalability, pwede mo siyang ibenta ulit sa marami. So, para mas magets mo, panoorin mo tong example ko na to sa video. Pero pwede mo siyang ibenta ng paulit-ulit. Yes, make it once, sell it unlimited times. Ganun po ang Canva and digital products. Once mo lang gagawin, pero pwede mong ibenta ng paulit-ulit yung same access. So, for example, may dalawa kang friends, tas iisa lang yung digital product mo. Binenta mo kay friend number 1, pwede mo rin siyang ibenta kay friend number 2 using the same access without restocking, even though iisa lang naman talaga yung digital product mo. And of course, flexibility. Madali siyang i-update at improve kasi nga, online na lahat. And then, here are some more benefits. Panoorin niyo ulit yung video. Now, why digital products? First of all, zero to low capital kasi ang dami mong apps and websites na pwede mong gamitin para makagawa ka ng own digital products mo. Canva, ChatGPT, Notion, Rocket.ph, and even yung Wi-Fi mo. Second, hindi mo na kailangan ng inventories, packages, shipments since lahat ay online. Hindi mo na din kailangan mag-rent at bantayan yung products mo unlike yung physical products na kailangan lagi mong tignan. So with Canva and digital products, wala na pong ganon. And 24/7, laging naka-display yung digital products mo. So anytime pwede silang mag-order sa'yo at instant access pa yung makukuha ni customer. So once na mag-checkout siya, meron na siyang access agad at hindi mo na kailangan ipa-deliver para ma-receive nila yung product mo. So again, wala ka talagang rent and 24/7 pang naka-display yung product mo dahil online na nga lahat. So, meron akong everyday examples ng digital products. Nag-subscribe ka sa Netflix, that is a digital product. May Spotify Premium ka, that is a digital product. Nag-download ka ng TikTok or Facebook app, digital product yun. Nag-download ka ng ebook from Amazon, Kindle, that is a digital product as well. Okay? So, next one, pag-usapan naman natin yung digital product licenses. Kapag nagbebenta ka ng digital product, important na malaman mo tong mga to. So, first, we have the private label rights. Pwede mong screenshot to. Ito yung pinaka-easiest explanation na buo. Okay? Or, ayan. So, we have restricted and unrestricted PLR. So, pag sinabi natin private label rights, pwede mong baguhin, i-edit, at i-rebrand. So, pwede mong baguhin yung colors, yung fonts. Parang ikaw na yung creator. Tapos, may restricted and unrestricted type siya. Ayun. Kaso, kapag PLR yung product mo, yung customers mo, hindi siya pwede na ibenta niya ulit. Okay? So, for example, itong PLR product mo, pwede mong i-resell to. Okay? Pwede mo siyang i-resell. Pero yung pagbebentahan mo, hindi niya na pwedeng ibenta ulit sa iba. Okay? Unlike kay Master Resale Rights, which is yung MRR, ayan, pwede mo siyang ibenta at pwede mo rin bigyan ng rights yung customer mo para ibenta rin. So, for example, ako, MRR yung product ko. Hindi ako yung gumawa, pero pwede ko siyang ibenta. Tapos, pag binenta ko siya sa'yo, pwede mo siyang ibenta sa friends mo. Tapos, yung friends mo, pwede niya pang ibenta sa iba. So, pasa-pasa yung resale rights. Pwede siyang ibenta. Unlike kasi sa PLR, na hindi mo pwedeng ipabenta sa iba, ikaw lang yung makakapagbenta nun. Okay? Alright. So, usually, hindi editable ang MRR. Pero pwede siyang i-resell kapag meron siyang permission from the original creator or original seller. Okay?
Alright, so pwede mo i-screenshot din to as part of your guide. Now, let's proceed with part 2, which is understanding Canva. Okay? So, si Canva, ayan, para siyang magic app or drawing app na gamit mo yung phone or computer mo. Ang pinagkaiba niya nga lang sa ibang editing tools, ito yung pinaka-simple, pinaka-madali, at pinakamabilis na editing app na meron sa ngayon. So, dito ka pwedeng gumawa ng posters, cards, notebooks, stickers, at marami pang iba. Okay? Tapos, ang kinaganda dito, meron siyang mga handang designs. Meron siyang mga ready-made templates na pwede mo nalang baguhin. Lagyan mo lang ng pangalan mo, palitan mo lang ng kulay, lagyan lang ng stickers. Sobrang dali lang niya talaga na kahit bata, kayang-kayang mag-design sa Canva. Kasi drag and drop lang siya. So, i-click mo lang yung gusto mo, ilipat-lipat mo lang, tapos ayan na, makaka-create ka ng design. And then, pag tapos ka na, pwede mo siyang i-download para i-print or i-share sa internet. So, super beginner-friendly ni Canva, and napakadali niya lang gamitin to create your digital products na gusto mong ibenta. So, again, in short, Canva is a free-to-use online graphic tool. Perfect for non-designers. If hindi ka creative, this is perfect for you. Napakadali niyang gamitin, even sa mga pangbata. Okay? And also, yung pinakamaganda sa kanya, meron siyang drag and drop features. Alright? Tapos, may mga design templates siya for social media, posters, presentation, and marami pang iba. Okay? Alright. Tapos, digital products that you can make with Canva. Ayan, marami kang iba't ibang digital products na pwedeng gawin. Ulit. Cut. So, ito yung mga digital products na pwede mong gawin with Canva. Pwede kang gumawa ng e-books, social media contents. Ayan. So, pwede yung screenshot to para meron kayong guide. Ayan. Meron din tayong marketing materials. Pause yun na lang para ma-screenshot, ha? Tapos, webinar slides. Ito, katulad itong slides na ginawa ko. Actually, gawa lang talaga to sa Canva. Alright? And then, ito namang online course materials, pwede rin. Tapos, printable planners and stickers. We also have mock-ups and branding kits. Tapos, blog graphics and infographics. Branding assets. Ayan. So, marami ka pang pwedeng gawin sa Canva na digital products. Okay. Ano yung mga benefits kapag ginamit mo yung Canva? So, una sa lahat, napaka-user-friendly nito. Hindi mo kailangan ng advanced design skills. So, ano nga ba yung mga benefits ni Canva kapag Canva yung ginamit mo na editing app for your digital products? So, una sa lahat, very user-friendly to. Hindi mo kailangan ng advanced design skills. Next one, time-saving to. So, meron kang quick creation with ready-made templates. Napakabilis na lang talaga gumawa ng digital products using Canva. And then next one, professional yung quality nito. So, hindi siya pichu-pichu lang, no? High-quality designs talaga siya na talagang mukhang professional. And then, of course, cost-effective. Kasi maraming free resources sa Canva and affordable premium options. Okay? Alright. So, ngayon, magkakreate tayo ng digital products using Canva in just 5 minutes. Yes, 5 minutes lang. So, panoorin niyo itong tutorial na to. Uy, so nandito na tayo sa tutorial na part. So, ito, naka-screen recording to para mas mabilis. Pero don't worry, i-explain ko pa rin and i-guide ko kayo kung paano gamitin si Canva. So, ito yung itsura ng Canva homepage. Tapos, magsa-search lang tayo dito ng digital planner or daily planner. Tapos, pili lang tayo ng templates. And kung makikita nyo, ang dami talagang templates. Pero pipili tayo ng A4 blank na size para ito yung standard size ng daily planner. Tapos, click mo yung customize this template. Tapos, mag-add ka lang ng text box. Tapos, lagay mo daily planner. Ayan. Tapos, syempre, adjust lang natin yung font. Tapos, pili tayo ng font style. Yung na gusto mo. Tapos, of course, punta tayo sa elements. Ito yung clinic ko, elements. Then, nag-search ako ng box. Tapos, ayan. Then, ang maganda dyan is, itong box na to, dyan natin ilalagay yung date. Nag-add lang ako itong text box, tapos sinulat ko date. Tinype ko date. Tapos, ginawa ko siyang color, white, para mag-contrast siya dun sa black. Ayan, so dito natin ilalagay. Ito yung parang tinatawag natin na label. Tapos, i-group ko lang sila, pagsasamahin ko lang sila, para pwede ko silang galawin nang walang nahihiwalay. Duplicate lang natin. Ayan, don't worry, papalitan natin lahat ng labels na yan. So, dito sa left side, 3 yung nilagay ko. Tapos, papalitan ko yung pinakauna ng top priorities. Ayan. Next one, we have appointments. Tapos, email call. Ayan. Tapos, to-do list. Ayan. Tapos, mag-search lang ako ng line para merong divider. Ayan. Para hindi naman nakakalito and mas optimize yung daily planner natin. And then, maglalagay ako ng mga lines pa. Ayan. Para dyan natin lalagay yung top priorities. Tapos, ganoon din sa appointments. Tapos, emails and calls. So, duplicate na lang.
Tapos, syempre sa to-do list, dahil mahaba yan, medyo maraming lines. If napapansin nyo, hindi pantay-pantay yung lines. Ang gagawin natin dyan is, we're going to click the 3 dots. Ayan. Tapos, space evenly, and then, click nyo yung tidy up. Ayan. Ayan. Tapos, igitna na lang natin. Pati itong mga lines na to, gitna natin. Ayan. Then, lalagay tayo ulit ng box. Tapos, dyan naman natin ilalagay yung notes. Ayan. So, medyo malaki pag notes. And then, search tayo ng any color. Ito, ituturo ko sobrang lupit nito. Watch carefully. So, if napansin mo, yan, color. Tapos, right-click ulit. Click nyo yung 3 dots. Tapos, pupunta tayo sa apply colors to page. Ayan. Ayan. So, napansin nyo, nag-iba agad yung kulay. So, in-apply niya lahat ng colors dun sa picture. In-apply niya doon sa design mo. Ayan. Tapos, search lang tayo ng any colors na gusto natin. For example, rainbow. O kaya naman aesthetic colors. Gusto ko itong beige. Ayan. So, piliin natin itong beige. Ayan. Ayan. Yan na yung final. Tapos, syempre, lagay lang din tayo ng mga aesthetic na elements. Like this one. Right. Tapos, i-check lang din natin yung license. Okay? If allowed ba itong gamitin for commercial use. Ayan. And allowed naman siya. Ayan. Lagay lang tayo ng any aesthetic na element na tingin natin babagay para naman mas mukhang lively yung daily planner natin na page. At tapos, lagyan lang din natin ng tape yung bawat label. Ayan. And after natin lagyan ng tape, pwede na natin i-share yung design. So, pwede natin print as a PDF standard, or pwede rin naman na isend natin via template link sa customer, like this one. Okay, yan yung ika-copy, and create template link, tapos ayan yung link na isend mo sa customer mo, tapos marireceive nyo na yun at instant access. So, yun lang naman. So, how to promote on social media? Okay, so una dapat, optimize yung profiles mo both sa TikTok, IG, and even FB. What do I mean? Okay, huwag mo namang gawing anime or aso yung profile picture mo, te. Okay, kasi pagka ganun, nakakabigla kasi parang totoo ba tong tao? Okay, so bakit ito important? You are building trust among your audience, and syempre katulad mo na nag-stalk din sa akin. Okay, aminin mo, in-stalk mo ako diba sa social media. Okay, so i-stalk ka rin ng mga yan, ng mga customers mo, whether it's local or international. Next, provide value with your digital products. Okay, instead of saying na this household management planner has 30 pages, minimalist design, printables, you can download this on iOS and Android. Girl, wag mo namang umpisahan yung marketing mo in that way. Instead, you can provide value by saying, here's how I use my management household planner to stay organized during my busy day. Okay, I never forget any single task because this helps me to stay focused, mindful, and productive. Okay, so in that way, mas may value. I'm sure you have questions like, kailangan ko ba ng maraming followers para makabenta? Well, no, okay? I started with 0 followers way back then. Okay, nung nag-i-start pa lang ako, as in literal na 0 siya. Pero still, nakakabenta ako ng digital products ko. Even back then, lalo na sa mga direct transactions via Gcash and bank transfer. Okay, so maganda na mag-market ka sa social media kasi dito nakatambay ang mga tao. Alright? And also, even yung mga malalaking brands like McDo, Starbucks, Coca-Cola, ayan, lahat sila, up until now, nagpo-promote pa rin sa social media kahit ang laki na nilang brands. So, what more pa kaya tayo na mga small business owners lang, for now, at least, diba, subukan din natin na mag-promote. Kasi kung gusto natin kumita, the best way or the fastest way is mag-promote tayo sa social media. Okay? And also, pwede mo rin i-list yung products mo like sa Etsy, sa Rocket PH. Ayun, yun yung mga websites na pwede mo rin ibenta yung digital products mo. first, we have Etsy. It's an international platform, so mostly ng mga buyers mo ay galing sa ibang bansa, kaya dollars talaga yung kitaan dito. So, balikan natin yung planner ko kanina. I sell this planner for 999 pesos, pero dito sa Pilipinas, magkano ang planners? Baka nasa 99 to 200 pesos lang, kaya malaki talaga yung kita mo here sa Etsy. Now, what do you need to start sa Etsy? 2 valid IDs, bank account, credit or debit card, TIN number, and yung products and mock-ups mo. If wala ka pa nung iba, pwede mo nang i-process yung requirements or gamitin mo yung accounts ng family mo or someone na pinagkakatiwalaan mo. Once ready, you can create an Etsy account on Etsy.com and then create a shop, tas add mo na yung product mo. Here are the things that you must know before ka magbebenta sa Etsy. Protect your conversion rate. Ito yung average sales and visits ng shop mo. The more na mataas yung conversion rate mo, the more na ilalabas ka ni Etsy sa algorithm niya. So, how will you protect your conversion rate? Sobrang simple lang mga mi. Never ever share your Etsy shop name, lalo na sa social media, kasi for sure, i-stalk ka ng mga tao at tataas ang number of visits mo at pag nangyari yun, bababa yung conversion rate mo. Bakit? Hindi naman lahat yan mag-order eh. Ngayon, hindi ka napapakita ni Etsy masyado
Kasi iisipin niya, ay, baka hindi maganda yung product nito kasi walang bumibili. Kaya ibababa ka rin niya sa algorithm niya. So again, never ever show your Etsy shop name, especially on social media. Okay, so next is Pinterest marketing. Gagawa ka lang ng ads sa Canva and then save it, tapos ipopost mo siya together ng shop link mo. In this way, mas marami kang makukuhang leads or sales na pwedeng bumili ng product mo from Etsy. Okay, so parang TikTok kasi sa ibang bansa yung Pinterest, they search things that they want and ilalabas na ni Pinterest yun, depende sa algorithm. Okay, so more Pinterest ads, more chances of winning. You need mock-up photos ng product mo. This is a visual representation of your product like this one. And I have a tutorial for this on TikTok under the TikTok tutorial playlist. Okay, so next is Etsy ads. I spend like $1 per day para sa ads and that's like 50 pesos. Mas marami akong buyers whenever I do this and mas pinapabura ni Etsy yung mga nag-ads. And para sa ikapapanatag ng loob mo, ito yung mga results ng mga nag-enroll na sa course ko at kumikita for Etsy. And no, hindi sila nag-resell lang ng course or yung iba pa nga sa kanila hindi nag-resell ng course. Okay, for this one, naka 10K in a day with actual digital products sa Etsy. Yes, hindi po too good to be true na kumita ng 4 to 5 digits per day. Okay, well, this one, naka 50 sales na sa Etsy at own products niya. Partida, tinatamad yun mag-promote sa social media, kaya pinili niyang kumita sa Etsy. Sabi sa inyo, mami, hindi nyo kailangan na mag-promote sa social media para kumita. Okay, so, worried ka ba na baka napag-iiwanan ka? Well, 3 months na late itong enrolling na to since kakabalak niya lang, pero nagkaroon na rin siya ng sales after 3 months. Yes, it's really possible na isingit sa schedule mo if gugustuhin mo talaga. Grabe kaya pagka-busy ng mga mommies, pero nakaya niya at for sure, kaya mo rin ano man yung situation mo. Pwede ka rin mag-resell ng products sa Etsy like this student. She got this product for free and ginagamit niya lang talaga for personal use hanggang sa naisip niya na i-resell yun. Girl, ito ang lupit. Nagkasasakyan dahil sa Etsy sales. Guys, sasakyan na yan. Hindi yan worth thousands lang, but millions. Okay, so partida, hindi nagpapakita ng mukha itong student na to. So, sobrang ina-admire ko talaga siya. So, iilan lang talaga yan sa mga enrollees na kumikita from Etsy. Okay, so next platform is Rocket.ph. Here are the requirements para makapag-start ka sa Rocket.ph. First, you need a Gmail account. Second, optional yung ID dito. No need for PIN number. Okay, so mas madali siya. Madali lang naman mag-create ng account unlike kay Etsy. So, mas beginner platform si Rocket.ph. And for me, gusto ko si Rocket.ph kapag nag-uumpisa pa lang. Okay, so create an account on Rocket.ph and then optimize mo yung profile mo. So, dapat clean talaga tingnan unless your products here. Okay, so unlike Etsy, you can actually promote your products on social media and share your Rocket.ph account. So, the more na pinapromote mo to, the more nakikita ka kay Rocket.ph kapag meron siyang online presence. Okay, kasi iba naman yung algorithm niya compare kay Etsy. Ipapakita mo lang yung Rocket.ph shop mo or ilalagay mo sa bio mo yung link nito para makapag-check out sila whenever you promote it. Okay. Alright. So, madali lang mag-create ng accounts sa mga platforms na to. And syempre, gusto ko pa kayong mas matuto. So, meron akong bonus topic for you. Hindi mo to alam. And congrats kasi hindi ka nag-skip ng parts, kaya deserve mo tong bonus topic na to. Okay, so what is a done-for-you digital product? Okay, from the word itself, done-for-you, ibig sabihin, ginawa na siya para sa'yo. Okay, hindi mo na kailangan na mag-start from scratch. Okay, kaya ito yung mga digital products na pwede mong bilhin, tapos pwede mo siyang ibenta. So, done for you na talaga siya. So, halimbawa, gusto magbenta ng planner, pero ayaw mong gumawa from scratch, then pwede itong DFY para sa'yo. So, bibili ka lang ng isang DFY product sa isang seller, and then pwede mo siyang ibenta kung meron siyang resale rights. Okay? So, bakit nga ba magandang piliin yung mga DFY digital products? Una, time saver siya. Hindi mo kasi kailangan mag-start from scratch, so pwede ka na mag-focus sa iba pang mga important parts ng life mo or even sa business mo. Okay? Next one is, of course, professional yung quality. So, mostly yung mga DFY, ginawa talaga sila ng mga experts. So, high quality talaga sila. And even ako, gumagawa ko ng mga done-for-you digital products na pwede mong i-resell. And then, cost-effective, ibig sabihin, mas mura to kaysa sa mag-hire ka ng isang graphic designer na gumawa ng digital product for you. So, ito, bibili ka na lang ng one time and then pwede mo na siyang ibenta ng paulit-ulit. Okay. And of course, next one is scalable siya. Pwede mo siyang ibenta unlimitedly. Na-explain ko naman yun sa'yo before. So, maganda talaga yung mga DFI digital products. And the next one, of course, is customizable. So, easy to adjust siya. Hindi mo siya kailangang gawin komplikado. Kasi dahil naka-design na nga siya, papalitan mo na lang yung colors, yung logos, yung fonts if gusto mo. So, that's it. Ngayon, meron ka ng solid idea kung paano nag-work ang digital product and pwede ka nang magsimula. Kailangan mo lang talaga ng tamang techniques, tips, and strategies, and possible naman na makita mo yun online for free. Pwede kang mag-start for free. Yes. Hindi mo kailangan mag-enroll sa kahit anong courses or workshop or kahit sino. And hindi rin naman talaga kita pinipilit for this one. You can start your own digital product journey for free. Okay?
Actually, enough na nga tong video na to para makapag-start ka talaga. Ang kailangan mo lang is i-apply lahat ng lessons na natutunan mo sa video na to. Pero, if isa ka sa mga to... Okay, una, gusto mo ng guidance from start to finish. Okay, pangalawa, nabitin ka sa training class ko at gusto mo pang matuto from me. Okay, pangatlo, gusto mo magsimula nang hindi ka nahihilo or na-overwhelm. Pang-apat, gusto mo umattend sa free webinars ko na exclusive lang sa mga students ko. At fifth, gusto mo mag-resell ng digital products ko instead of starting from scratch. Okay, 6, gusto mo ng meron kang roadmap or guidelines. And then 7, gusto mo ng exclusive tutorials para mas mapadali yung progress mo. Okay, 8, ayaw mo nung mag-research kasi pagod ka na dahil wala ka naman talaga nakikitang maayos na sagot online. Okay, if oo ang sagot mo, kahit isa lang sa mga yan. Then, perfect yung Jane Digital's University para sa'yo. So, ano nga ba itong Jane Digital's University? Or yung tinatawag na JDU. So, ito yung pinaka-nitty-gritty version ng lahat ng lessons about Canva and digital products. Hindi ka lang matututo ng step-by-step, pero matututunan mo yung pinaka-specific process on how to create and earn with Canva and digital products. So, lahat specific na talaga, even the small details. Okay? So, ano nga ba yung inclusions here? Meron tayong Canva Mastery Program, which is all about mastering Canva tools from simple ones to advanced features, including tips, tricks, and hacks in this editing platform. So, in short, matututunan mo lahat about Canva, even the tools, lahat ng buttons doon, lahat ng features doon, ituturo ko sa'yo para alam mo kung saan ka pipindot, ano yung gagamitin mo, at hindi ka maliligaw sa paggamit ng Canva. You will feel like you're an actual graphic designer kapag napanood mo tong Canva Mastery Program. Next one, yung Digital Product Lab. So, after mastering Canva, syempre, ito yung course number 2, and this is all about creating digital products from A to Z. Yes, you heard that right, A to Z na klase ng digital products. So, iba't ibang klase po ng digital products yung gagawin natin dito, at ituturo ko yan lahat sa'yo. And we also have the Etsy Brand Builder. So, ito naman, ituturo ko sa'yo lahat ng basics sa Etsy on how to choose your niche, build your brand, and syempre kung paano ka magsiset up ng sarili mong shop. And next one, syempre, hindi naman enough na alam mo na yung basic ng Etsy, no? This course will tackle Etsy ads, Pinterest marketing, and other tips to boost or scale your Etsy sales. Kaya ang tawag ko sa kanya ay Etsy Sales Booster. So, dito naman, paano ka bebenta sa Etsy? Ano yung mga kailangan mong gawin? And also, we have Gumroad plus Rocket PH course. So, literally, kompleto na talaga siya na parang university, and these are the subjects. And lastly, syempre, hindi mawawala yung marketing. So, Smart Marketing Studio is all about learning how to market your digital products online nang may kasamang AI tools such as ChatGPT. Okay? So, itong mga prices ng bawat subject. Okay? So, imagine yung Jane Digital's University, it's like a digital university, and bawat course, ang tawag ko sa kanya ay subject. Okay? So, we have the Canva Mastery Program, which is 6,799. We have the Digital Product Lab, which is 8,899. And then Etsy Builder, ito, Etsy Sales Booster, Gumroad plus Rocket PH, and Smart Marketing Studio. And ito yung mga price nila. So, ang pinaka-total niya talaga is 45,894. Okay? Ops, alam ko, may isip mo ito, na ang mahal or baka hindi pa talaga pasok sa budget mo. And here's why I'm giving you this chance to avail this package for only 9,999 instead of 45,894 dahil pinanood mo tong training video na to hanggang dulo. At, ops, syempre, hindi lang yan, okay? Akala nyo ba hanggang dyan lang? Meron pa akong pa-bonus sa'yo kasi nga tinapos mo tong training video na to. Okay, so meron siyang kasama na all-in bundle which is a total of 36,305 pesos. Ano ba naman ng all-in bundle? Andito lahat ng digital products na pwede mong ibenta, pwede mong i-edit, and you can literally resell this as your own. Okay? So, kung plano mong magbenta ng planners, trackers, journals, all you have to do is edit it, and then you can resell them as your own para hindi ka na talaga mag-start from scratch, and marami kang options, marami kang pagpipilian na digital products to sell. Okay? So,
Of course, you're not gonna get this for 36,305. You're going to get this for free. Okay? So, you will have the Jane Digital's University and the all-in bundle. Tapos, makukuha mo lang si parehas ng 9,999. When in fact, ang total niyan is nasa 80,000 or more than 80,000 plus. Okay? Why enroll with me? Okay, so, una sa lahat, I sell my own digital products. Okay, I made this from scratch. Second, Etsy and Rocket top seller po ako since 2023. And then third, experienced Canva editor ako since 2019. And then fourth, DTI and BIR registered po ako. Fifth, meron ako mga free trainings for students and enrollees. Six, you have direct communication with me once enrolled. And seven, guided ka from start and there will never be a finish. 8, experienced digital marketer po ako since 2023. 9, certified coach and trained by Miss Gina Katigbak. Meron siyang 25 years of experience and coaching. 10, one-on-one coaching is available. And most importantly, this is for you if willing ka talagang mag-invest ng time and effort mo para magkaroon ng results. Again, hindi po to easy money. Okay? Kung yun ang hanap mo, then hindi to para sa'yo. Pero I guarantee you na if ikaw yung klase ng tao na gagawin lahat para lang magbago yung life and financial situation niya, then this is for you. So, if ready ka na at gusto mo na talaga mag-avail, andito yung payment details ko. So, please send a screenshot or proof of payment dito sa mga accounts ko or business accounts ko. So, yung Jane Digitals or sa IG Jane.digitals, and make sure na meron siyang blue check. Okay? Para ma-verify ko yung payment mo. And mag-message lang kayo dun sa may blue check kasi ako yan. Yung iba, poster ko yan. Huwag po kayong makikipag-interact sa kanila. Ayan. So, yun lang naman yung free webinar ko on how to create and earn with digital products using Canva. I hope someday makasama kita sa community ko and I'll be waiting for you to take action and start your journey now. Bye!